What's up mga kasang? Welcome back to my channel. At ngayon meron tayong order dahil yun may papadala tayong mga isda, mga flower horn fry na papadala natin sa Nabotas. So may order sa atin dyan si Sir Eduardo ng Nabotas. Shoutout sa iyo. At yun, ibalot ko na yung iyong mga order. Sa mga naghahanap sa akin ng mga flower horn grow out, medyo wala pa tayong for sale na flower horn grow out ngayon dahil medyo malamig ang panahon at wala akong makuha tube effects, kaya medyo matagal tayong makapag-groom ng mga flower horn ngayon. So abang-abang na lang kayo sa aking mga posts. Ang available ko na flower horn fry ngayon is yung ating HB12 batch 67. So ito na yung huli nating na-breed at sa ngayon ay wala pa tayong na-breed ulit na mga bagong fry. So pag naubos to ay hindi ko na alam kung anong mangyayari, no? Abangan nyo na lang kung makaka-breed tayo ulit ng mga bagong strains. Pero sa ngayon, focus muna tayo sa ating mga grow out. So ayan na nga, malapit ko na rin matapos itong ating binabalot para mapadala na natin sa Nabotas. Alright. At syempre, hindi mawawala ang ating free sticker. Maraming salamat, Lala Move. Ikaw na naman ang aking hero. So yun mga kasang, na gusto ko lang sa inyo i-share at gusto ko lang din pag-usapan natin yung tungkol sa pagpresyo ko ng flower horn o ng mga isda na ating binibenta. Saan nga ba tayo kumukuha ng reference para mapresyuhan natin yung ating mga ibebentang isda na na-breed? So marami na akong video tungkol dito pero ngayon gusto ko lang i-refresh para doon sa mga hindi pa nakanood ng mga dati kong video. So, simpleng-simple lang naman, no. Ang binabasihan ko lang talaga sa pagpresyo ng aking mga binebenta is kung magkano ko nakuha yung isda mismo or yung breeder mismo. Doon ako talaga pinakauna nagbabase. Hindi ko pa sinasama dyan kung magkano yung nagastos ko, yung effort ko, yung pinapakain ko sa kanila, yung mga ginamit ko para mapalaki at ma-breed sila. Hindi ko sinasama yon. Ang unang-una ko talagang binabasihan is kung magkano talaga yung kuha ko doon sa aking breeder. So, example na lang natin sa gapi, no. Dati kasi medyo mataas ang gapi. Kumukuha ako niyan mga 500 ang trio. Meron mga 300 trio. So, depende sa strain kung magkano ko nakuha. Pag nanganak yun, ganun din ang ipipresyo ko sa kanila, no. Kunyari, kumuha ako ng 500 trio na, na sabihin natin PKBM. 500 trio, nanganak yun. Pipilian ko lang yun ng mga good na, alam mo yun, yung quality na kagaya nung pinag-anuhan ko, no, pinagsimulan ko na breeder. Tapos ganun din ang ipapresyo ko, 500. So yun, napaka-simpleng logic pero gumagana naman yun para sa akin, no. At hindi naman ako nalulugi kasi yung kung babasihan naman natin yung gastos ko sa aquarium, yung mga aquarium na yan, hindi ko naman yan binili ng isang biglaan lang tapos natapon ko na rin agad, no. So may mga aquarium ako dyan na 5 years old na, meron ako mga aquarium na 3 years old na, ginagamit ko pa rin. Kaya yung investment ko doon sa mga lalagyan ko sa mga aquarium is noon pa lang nabawi ko na yan. So ngayon ay tumutubo na lang siya ng tumutubo. At ang ginagastusan ko na lang talaga is yung mga pinapakain ko sa kanila. So yun, no. Usually yung mga isda from fry o from pinanganak sila 2 months bago yan may benta. So yung mga flower natin, pag na-breed natin yan, hindi mo naman yan mabibenta agad ng mga 1 linggo pa lang, no. So palalakihin mo pa yan, kaya more or less mga 2 months yan. Kahit yung sa mga guppies natin, hindi ka naman makapagbenta ng fry na guppy. So ang benta talaga niyan is 2 months. So sa loob ng 2 months na yon, ang magagastos mo lang sa pagkain konting-konti lang naman, no, lalong-lalo na yung maliliit lang naman yung mga isda mo. Hindi mo naman kailangan pakainin talaga yan ng mga live food palagi. Kaya hindi rin naman talaga magastos magpakain ng isda. Ang pinakamagastos lang talaga sa pagpapalaki ng isda is yung tubig na nilalagay natin dyan. Siyempre, water change natin yan. At least once a week mag-water change tayo. Kasi doon din nakasalalay kung gaano kabilis lalaki yung mga alaga nyong isda. Pag pinabayaan nyo kasi na hindi kayo nag-water change, medyo mabagal ang growth ng mga isda natin. Kahit anong isda pa natin yan. So, ganun kasimple lang mga kaasang, no. 2 buwan after mo mag-breed, pwede mo nang ibenta yung mga anak ng mga na-breed mo.
Tapos yun nga, no, kunyari sa flower horn, gumastos ka ng ang isang pair usually mga 1,500 to 2,000 makakabili ka nila mga simpleng pair na flower horn. So yung pair na yon, sabi natin 2,000, pag yun na-breed mo at na palaki mo agad within 2 months o kahit hanggang 3 months, madami kasi maganak ang flower horn. So mahina na dyan is 100 pieces. So doon pa lang sa 100 pieces, kung ibebenta mo ng 100 pesos each, meron ka ng 10,000. So bawing-bawi ka na agad sa unang batch pa lang. At hindi pa doon natatapos yon mga kaasang, no? Kasi as long as nabibreed mo sila, hindi naman agad titigil ang pagbibreed niyan. As long as nabibreed mo sila, tumutubo ka na ng tumutubo doon. Tapos yung pagkain naman yan, hindi rin naman talaga ganun kagastos. Tapos alam naman natin na ang flower horn hanggat lumalaki, mas nagmamahal ang presyo. Sa mga live bearers naman, maganda sa live bearers, no, anak lang sila ng anak. So every month meron dumadagdag, kagaya niya, meron tayong mga molly dito. Every month may mga dumadagdag dyan, dumadami ng kusayan. So every month pwede ka magbenta na magbenta. Kahit trio, kahit ganun-ganun lang, pa trio lang. Nababawi mo yung mga ginagastos mo at tumutubo ka rin talaga. Kaya wala talagang talo pag nag-breed ka at ginawa mong negosyo ang pag-aalaga ng isda. So yun mga kasama, itong pinag-uusapan nating pricing na to, ito yung sa side ko na pagiging breeder, no? Kasi merong mga nagbebenta ng isda, yun yung mga reseller naman, yung kumukuha sila sa iba't ibang breeder o sa mga suppliers, tapos pinapatungan na lang nila. So yung mga ganun kasi syempre, mas malaki yung mas malaki yung puhunan nila at yun, dadagdagan pa nila ng tubo kaya medyo tumataas. Pero sa mga kagaya ko na ako mismo ang nagbe-breed, kaya ko talagang isagad na mababa ang presyo ng mga binebenta kong isda kasi ako mismo yung supplier. Parang sa mga lang yan, kunyari parts ng sasakyan, di ba? Kung ako yung mismo yung nagmamanufacture ng mga parts ng sasakyan, kaya kong ibaba ng sagad na sagad yung presyo niyan. Pero yung mga reseller lang o yung mga shop na nagbebenta ng parts ng sasakyan is may limit yung yung presyo nila. So ganun lang din naman ang logic noon. At ayun, no, sana may naintindihan kayo sa video na to. Kung sakali may mga tanong pa kayo, comment na lang kayo. Alright, peace out. Sa Hendrix Backyard, matututo ka. Sa Hendrix Backyard, minsan matatawa. Sa Hendrix Backyard, kung mag-aalaga ng isda, noon na sa Hendrix Backyard.